Ika-88 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay panuluyan na nasunog. Na sinabi sa ating bida ng kalbong ito, habang nakaluhod na bakit daw ba niya ginagawa ito sa kanya? Na nakakrus ang kamay sa katawan ng ating bida na sinabi nito sa kanya, na yan din daw ang gusto niyang itanong. At bakit daw siya tumatakas? Na sinigaw sa kanya ni Kalbo na sinunod lang daw niya ang inuutos sa kanya. At wala daw siyang alam, kahit bugbugin daw niya siya, hindi daw magbabago yan. Na biglang binatukan niya ito sa ulo, na makikita itong umiiyak, habang hawak ng ating bida ito sa kanyang kuhilyo na sinasabi na sasabihin na daw niya ang lahat ng alam niya sa kanya ngayon. Na makikita ang patong-patong na bukol nito sa ulo, na sinasabi na may isang matandang lalaki daw na lumapit sa kanya mga 2 linggo na ang nakalipas. At binigyan daw niya siya ng isang lalagyan ng kawayan na nakabalot sa maraming patong ng papel at inutusan daw siyang mag-alok ng iligal na komisyon sa master ng Int Dragon Hall. Dagdag pa niya na patuloy sa pagpatak ang luha na nang tinanong daw niya ang eksaktong lokasyon, sabi niya na banggitin lang daw ang hefe ay sapat na. At binigyan daw niya siya ng 2 pilak na niyang para doon. Na tinanong ng ating bida na sino daw ang matandang yon. Natumugong ang kalbo na hindi pa daw niya siya nakikilala noon. Nasusuntukin na naman niya ito sa ulo na biglang sinabi na nakita daw niya siyang pumasok sa Priceless Finance Manor. Habang nakaamba pa rin ang kamao ng ating bida, ay sinabi niya na ang Priceless Finance Manor. Na sinabi pa niya sa isip na ito daw ang pinapatakbo ng pamilya ng ina ni Byung-ryong. Dagdag pa niya sa isip na ang Priceless Finance Manor daw ba ang gumawa niyon. Para suportahan si Lee Byung-ryong. Pero pagkatapos, isang hindi kilalang organisasyon ang dumukot sa kanya. Para nakawin ang dala niyang bagay. Na makikita ang ating bida na malalim na nag-isip na sinabi na siguradong mahalaga talaga yon dahil gumamit pa daw sila ng tagapamagitan para humiling ng escort mission. Sinabi pa niya sa isip habang tumingin kay Kalbo na duda daw siyang alam niya kung ano yon. At kung alam daw niya, nauna na daw sana niyang ninakaw ito. Naglalakad na ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na kailangan daw niya dapat pumunta sa Priceless Finance Manor. Bago daw iyon, na bumaling ng tingin ang ating bida na sinigaw kay Kalbo na kapag nagsimula daw siya ulit ng apoy, hihiwain daw niya siya mula leeg hanggang tiyan. At pagkatapos ay malakas na siyang tumalon sa ere na pinagmamasdan siya ni Kalbo. Na siya ay makikita sa ere na seryosong nakatingin. Na makikita siya na sinabi pa sa isip na may isang tea house daw na pinapatakbo ng nambuong clan malapit sa Priceless Finance Manor. At pwede daw siyang humingi ng tulong doon. At pagkatapos ay makikita ang tea house ng mga nambuong. Na makikita ang magkapatid na nambuong at isang babae sa isang bilog na lamesa habang nagsatsaa. Na makikita ang paa ng ating bida na pumatong sa kahoy. Na napatingin si nambuong si Ok sa kanya na sinabi na Byung-ryong. Na makikita ang ating bida na nakatayo. Na sinabi ni nambuong Soso sa kanya na ano daw ang ginagawa niya dito. Na sinabi naman ng isang babae na Sir Byung-ryong. Na isinuntok niya ang kanyang kamao sa palad at sinabi na pasensya na daw sa pag-abala sa ganitong oras, pero may hihilingin daw sana siya. At lumipat ang eksena sa Priceless Finance Manor. Na nakarating na ang ating bida dito na pagod na pagod. At sinasabi na ang kanyang mga hita daw ay nanginginig pa sa layo ng nilakbay niya. At pagkatapos ay kumatok sa pinto ang ating bida. Na siya ay pinagbuksan na makikita ang paa ng isang tao. At sinabi sa kanya nito ng pasungit na sino daw ba yan? At nagpakilala ang ating bida sa kanya na isinuntok ang kamao sa palad at sinabi na siya daw ay si Lee Byung-ryong mula sa Heavenly Dragon Escort Warrior Agency. Na sumuntok din ito sa palad na sinabi na binabati daw niya ang ika-4 na yang master. Na sinabi ng ating bida sa kanya na pasensya na daw sa pagbisita ng ganito kalate, pero gaya daw ng alam niya, medyo agarang kailangan daw ang sitwasyon. Natumugon ito na sinabi na siyempre, wala daw namang problema. Na sinabi pa niya sa ating bida, habang makikita ito na pumunta daw ba siya dito mag-isa. Natumugon ang ating bida na sinabi na oo siya lang daw mag-isa. Na siya ay nakatingin lang sa lalaki. At pagkatapos nito ay sinabi sa kanya na tuloy na daw siya. At sinara na nito ang gate na pinto habang pumasok na sa loob ang ating bida. Na lumingon ng matalim na tingin ang lalaki. At nagulat ang ating bida na napatingin sa kanyang likuran. Na siya ay mabilis na tinusok ng karayom sa liig. Na napahawak siya sa kanyang liig na unti-unting nawawalan ng malay.
At pagkatapos ay makikita na siyang nakatali ng kadena kasama ang dalawa pa. At ilang saglit pa ay nagkamalay na siya. Na sinasabi ng babae sa kanya na sa wakas nagising na daw siya. Na makikita ang babae na sinabi naman ng ating bida na Miss Jungyong. Na lumingon-lingon ang ating bida na sinabi sa isip na nasa loob daw ba sila ng karwahe. Na makikita ang karwahe na tama ang hinala ng ating bida. Habang sinusubukan niyang makawala, ay sinasabi niya kay Miss Jungyong na ano daw ang nangyari. Natumugon ito na sinabi na pumunta daw siya sa Priceless Finance Manor para tingnan kung makakakuha siya ng anumang bakas tungkol sa pagkawala ni Ginoong Byung-ryong. Pero inatake daw siya at nawalan ng malay. Na sinabi ng ating bida na alam daw ba niya kung sino ang kumidnap sa kanila. Na sinabi nito na hindi. Ni hindi nga daw niya nakita ang mga mukha nila. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na gaano daw kalakas na organisasyon ito na kahit ang manor ay nasakop nila para makuha ang Priceless Finance. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida kay Miss Jungyong na kung nasaktan daw ba siya. Natumugon ito na sinabi na hindi daw naman. Na sinabi ng ating bida na mabuti daw naman. Na napatingin siya sa isang lalaki. Na nakahandusay na nakatali din ng kadena. Na sinabi pa niya na kung siya rin daw ba ay nakidnap. Na ito ay unti-unting tumatayo. Tumingin sa kanya na sinabi ni Miss Jungyong na siya daw ay ang kapatid niya. Na nagulat ang ating bida na sinabi nito na Byung-ryong. Bakit daw nandito pa siya sa Hangzhou? Na makikita na maga ang muka nito sa bugbog na sinasabi na sa sandaling umalis daw sila sa lungsod, nakatagpo daw sila ng mga dalubhasang martial artists. At lahat daw sila ay nahuli. At hindi man lang sila nakalaban. Na umiiyak pa nitong sinasabi na 3 araw at 3 gabi na daw nila silang binubugbog. Na sinabi ng ating bida sa kanya na ano daw ang bagay na kailangan niyang i-transport. Na sinabi sa kanya ni Byung-ryong na isang treasure map. Upang maging tiyak daw ang mga tagubilin kung saan makikita ang isa. Na sinabi pa sa kanya ng ating bida na pero hindi daw ba niya kayang sabihin sa kanila kung saan ito nakatago para maiwasan ang ganitong pambubugbog. Natumugon ito na sinabi sa ating bida na kung ginawa daw niya iyon, ituturing nila na walang silbi ang mga escort warriors at papatayin na daw sila. Nahuminga ng malalim ang ating bida na sinabi nito sa isip na kahit papaano, alam daw niya kung gaano kahalaga ang kanyang mga escort warriors. Kung hindi, hindi na daw siya magiging tao. Na sinabi pa sa kanya ni Byung-ryong na pero hindi daw niya inasahan na madudukot din daw siya. Hangal. Bakit daw siya pumunta sa Priceless Finance Manor? Inalog ng ating bida ang kanyang ulo at sinabi na ano pa daw ba? Siyempre pumunta daw siya doon para hanapin siya. Natumugon ito na sinabi sa ating bida na parang gusto daw niyang pasalamatan siya sa ginawa niyang iyon. Na makikita na may lumabas na isang bagay sa taingan ng ating bida na sinasabi pa nito na hindi na daw niya inaasahan na magiging ganito siya. Na lumaglag ang nasa taingan ng ating bida na sinabi pa niya na bukod dito, hindi daw siya nadukot. Pumasok lang daw siya bago may totoong hangal na mapatay. Nakinuha ng bibig ng ating bida ang nalaglag sa kanyang tainga. At pagkatapos ay dinurog niya sa kanyang bibig. At pagkatapos kumalat ang amoy nito ay napasabi si Byung-ryong na iw. Ang baho daw naman yan. Ano daw ba yan? Natumugon na sinabi ng ating bida na ito daw ay ang 1,000 male scent pills. At sinabi pa niya habang naalala na siya daw ay dumaan sa tea house ng Nambuong clan sa daan. At humiling daw siya sa kanila na sundan siya sakaling mawala siya. Na makikita ang muka ni Byung-ryong na alam daw ba niya. Na madudukot siya. Na sinabi sa kanya ng ating bida na sa tingin daw ba niya propeta siya. Naghanda lang daw siya para sa iba't ibang posibleng mangyari. Na nagulat si Miss Jungyong sa kanyang narinig dahil sa kanyang taglay na katalinuhan. At pagkatapos ay nakangiting sinabi ng ating bida na ngayon. Maari na daw ba nilang tingnan kung sino ang mga ito? Na sinigaw niya na narinig ng lalaki sa labas na pwede daw ba muna siyang dumumi. Na tumigil ang karwahe na makikita ang paa ng lalaki na papalapit dito. Habang binubuksan ng lalaki ang pinto, ay sinasabi ng ating bida na huwag mag-alala. Kontrolado daw niya ang lahat. Na tumatawa pa niyang sinabi, habang nasa likod na niya ang lalaki na kaya daw niyang pabagsakin ang lahat ng mga iyan ng sabay-sabay kahit kailan niya gustuhin. Na nagulat ang dalawa nang makita sa likod ang lalaki na nanginginig ang boses ni Byung-ryong na sinabi na hindi daw yon.
Na naiinis ang lalaking ito na sinasabi na ano daw ang pinagsasabi niya. At dito na po nagtatapos ang ika-88 kabanata.